What if I told you that the Philippines was never truly born? That our nation, our politics, our very own identity was not built, but rather interrupted. Hindi ba't kabalinto na isang bansang unang naghimagsik sa kolonyalismo sa Asya, subalit ngayon isa sa pinakahuli sa tunay na kaunlaran? Mula sa panahong isinilang ang salitang Filipino, hindi ito bunga ng pagkakaisa. Ito'y itinanim sa atin, ipinilit, inaral, ibinenta. At sa paglipas ng mga henerasyon, naging normal ang abnormal. Nakasanayan ang hindi makatarungan. Hanggang ngayon, tayo isang sambayan ng hindi buo, isang pamahalaang elitista, at isang lipunang walang pagkakapantay-pantay. Noong dumating ang mga Kastila, wala tayong iisang pagkakakilanlan. Ang mga Muslim sa Timog ay may sariling sultanato, may sariling nasyonalismo. Samantalang ang mga Kristyanisado sa hilagat gitnang bahagi ng kapuluan, ginawang masunurin sa harit simbahan. Hindi natin piniling maging Filipino. Ang salitang ito ay para lamang noon sa mga Espanyol na ipinanganak dito sa Pilipinas. Isipin mo yun, ang ating sariling pangalan ay hindi sa atin. Oo, naghimagsik tayo, ngunit ang revolusyon ay pinamunuan ng mga ilustrado, mayayamang edukado. At nang dumating ang mga Amerikano, pinagpalit ng mga elitista ang idealismo ng katipunan para sa mga posisyon sa gobyerno. Mula Biak na Bato hanggang Malolos, mula Amerikano hanggang Commonwealth, laging pinipili ng mga pinuno ang kompromiso, hindi prinsipyo. Elitismo, nepotismo, patronage, political dynasties. Sa halip na representasyon, ang politika natin ay naging negosyong pangkaninong ari lamang. Ang eleksyon ay paligsahan ng pangalan, hindi plataforma. Ang mga partido ay walang ideolohiya, kundi convenience. Wala tayong tunay na partisipasyon, tanging pagsang-ayon. At ang serbisyong publiko, isang investment. Tiwali, politikal, palakasan, hindi kinatawan ang masa, ginagamit ang masa. Kaya't hanggang ngayon, ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno ay wasak. At kapag wala ng tiwala, wala na ring pag-asa sa demokratikong sistema. Bakit nga ba tila laging kulelat ang Pilipinas? Sapagkat ang ekonomiya natin ay tinayo para sa ibang bansa. Belt Trade Act, Laurel-Langley Agreement, IMF Structural Adjustments, land reform na para lang sa may lupa, industriyang iniwang dukha, at labor export na naging solusyon sa kahirapan. Ang utang panlabas, lumobo. Ang GNP walang sustansya. Ang kita ng ilang pamilya, lumangoy. Ang kita ng milyong-milyon, nalubog. Hindi sapat ang kalayaan kung walang ekonomikong kalayaan. Masaklap man, totoo. Mas malaya pa ang dolyar sa Pilipinas kaysa sa mga mamamayan nito. Kaya't kahit magtagumpay sa GDP ang bansa, kung ang benepisyo ay hindi nararamdaman ng karaniwang tao, ito ba'y tunay na pag-unlad? Hindi ito underdevelopment lamang. Ito'y sinadyang hindi pa unlarin. Ang tunay na kaaway ay hindi dayuhan, kundi pamahalaang
hindi marunong magmahal sa sariling bayan. Kung patuloy nating hahayaang ang mga hari-harian ng politika ang humubog sa ating kapalaran, hindi tayo makakabangon. Pero kung magising ang isang sambayanan, kung ang Filipino nation ay muling may panganak, maaari tayong bumangon, hindi para maghimagsik, kundi para magkaisa. Kailangan natin ng bansang may malasakit, hindi negosyo. Politikang may prinsipyo, hindi palusot. Mamamayang may diwa ng nasyonalismo, hindi pagkamanhid. Hindi natin kailangan ng bayani. Kailangan natin ang bawat isa sa atin. Namulat, makialam, at magtaya. Hindi natin kailangang muling ipaglaban ang kalayaan. Kailangan lang nating maniwala na tayo ay nararapat na maging isang tunay na bansa. Ngayon na. Hindi bukas o sa susunod na henerasyon pa. Sapagkat ang kasaysayan ay hindi hinihintay o basta na lamang hinahayaang dumaloy. Ito'y sinusulat gamit mismo ang tinta at pawis hitik mula sa ating pagsusumikap. I'm Carlos Jericho de la Torre from BSCPE 26.